Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verses 23 hanggang 25. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nitong lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, at ang salitang ito ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. The power of God's Word. Ano ba ang role ng salita ng Diyos sa revival? Alam niyo po, for many years, akala ko po yung revival ay yung pong kapag maingay sa simbahan, mga tao po ay puspos ng mga awitin at meron pong mga tinatawag na mga revival meetings. Yun na po yung revival. Ano po? Kaya lang po, napuna ko rin po na for many years na bilang pastor, yung totoo po palang revival, nagaganap yan kapag naipapangaral ng husto yung salita ng Diyos. Kapag naipapangaral ng tama yung salita ng Diyos. Kaya alam niyo po yung mga emotional na gatherings, hindi po natin inaalis po yan sa simbahan. Yung maraming mga awitan, maraming mga activities, Pero kadalasan po ay ang resulta lamang po niyan ay panandalian. Ang totoo pong revival, nagaganap yan kapag na-impact ng salita ng Diyos yung buhay ng mga tao. At yan po ang naganap sa Efeso. Mababasa niyo po sa Aklat ng Gawa, the book of Acts, chapter 19, verse 20. Sabi dito, kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Isa po sa pinakamakasalanang lungsod sa Asia noon ay yung pong Efeso. Pero naipangaral po ni San Pablo ang mabuting balita doon po sa Efeso na confront niya yung mga evil practices ng mga tao doon. Yung mga nagpa-practice ng idolatry, witchcraft, and sorcery. Isinuko nilang lahat yung kanila pong mga maling gawain, at nagsisi po sila dahil po sa pangangaral ni Apostle Paul, At alam niyo po, napuna ko rin po yan kapag ako po'y nagko-conduct ng mga Bible studies at mga outreaches, nababago talaga ang buhay ng mga tao kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Nakikita ko po na hindi lamang po yung ugali ang nagbabago, pati yung pag-unlad po ng kanilang buhay ay nagbabago rin. Marami sa kanila nakakaranas po ng deliverance, healing, even prosperity po, na umaangat ang buhay ng tao. Kaya isipin po natin na sa panahon natin ngayon, marahil kaya walang revival, kasi less ang emphasis sa salita ng Diyos. Kadalasan po napupunta doon sa ibang activities, na kadalasan panandalian lamang ang epekto. Ngayon, alam niyo po may danger kapag ang mga tao hindi na nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Hosea chapter 4 verse 6, sabi rito, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. So dito po, malinaw. Sabi ng salita ng Diyos, kaya nalipol yung bayan ni Prophet Hosea, dahil sa kamangmangan. Ayaw nila ng karunungan. At ang sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 32 to 33, katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. So yun pala ang nagaganap sa mga tao na kapag tinatanggihan nila ang karunungan, nagdurusa po sila, nasasadlak sila sa kapahamakan, at yun ang papatay sa kanila, at yung mga tao pong nakikinig ng salita ng Diyos, sabi rito, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang
katatakutan. So ano po ang buhay na gusto nyong piliin? Kaya dito po malinaw, ano po, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 32, ano po, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tanging salita ng Diyos lamang po ang makapagpapalaya sa buhay ng tao. Yan po ang promise ng Lord. Magkakaroon ng deliverance, ano po, from sin, from the bondage of sin, from the curse of sin. Ano po, ma-experience ninyo yung signs and wonders, healing, deliverance sa inyong buhay, prosperity sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya kanina inuna ko na pong basahin yung 1 Peter chapter 1, ano po, verses 23 to 24. Ang sabi po kasi diyan, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Yan ang kalagayan ng tao. Ano po? Napakahina natin para lamang tayong damo at bulaklak. Nalalanta, lumilipas, ano po. Pero sabi po sa verse 24, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang salitang itong magandang balitang ipanangaral sa inyo. Kaya makikita po ninyo, sikreto po talaga sa Christian life na nakaka-experience lagi ng revival ay yung pong salita ng Diyos. Kapag maganda po yung ugnayan nyo sa salita ng Diyos, lagi po kayong maayos, ano po, spiritually. Hindi nyo po kailangan ng mga revival meetings palagi na minsan emotional lang, ano po. Pero yung pong totoong nakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi rito, mananatili magpakailanman. Ano po? Tandaan nyo po, no? Kaya tayo na born again sa pamamagitan ng buhay na di nagbabagong salita ng Diyos. Yung po sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23. Kaya dapat po, ano po, manatili tayong matatag sa buhay na ito sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagpapaunawa sa amin sa role ng iyo pong salita sa revival. At higit sa lahat, Panginoon, naintindihan namin ngayon na kaya pala kami na born again. At marami pang tao ang mabuborn again ay sa pamamagitan po yan ng iyong salita. At naintindihan din namin na napakahina po namin bilang tao. Pero sa pamamagitan din po ng kapangyarihan ng iyong salita, kami po ay magiging matatag sa buhay na ito sapagkat ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.